Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila hindi na nga pinakawalaan itong si Castro na ito at Romualdez dahil nagsama-sama na ang batikang mga abogado at isiniwalat nga ang kanilang sabwatan at talagang plano sa mga black propaganda dahil sumasanib na di umano sila sa mga hindi magagandang mga grupo at lalong-lalo na sa mga rebelde. Tila dito natin makikita mga kaibigan na mas lalong tumitindi nga ang mga rebelde dahil kay Romualdez at kay Castro na ito na talagang gagamitin nga nila ang lahat para lamang panghawakan nila ang bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga sila kakurap. Kaya naman magising na sana ang utak at mata ng maraming netizen dahil marami pa rin silang nabibilog at nabebenta na naman sila sa ginawa nga ni Romualdez na 5 kilong bigas para sa mahihirap. Sana ay magising sila sa katotohanan at hindi na naman nila ibebenta ang kanilang mga prinsipyo dahil sa 5 kilong bigas na ito ay kawawa ang bansang Pilipinas kung papatulan nyo pa ang kanilang pagsisinungaling at magpapatuloy na naman ang kanilang hangarin na maghahari-harian sa bansang Pilipinas. Kaya naman patuloy pa rin ang pakikipagdigmaan ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga kagrupo para maiayos ang ating bansa. Dahil kung titingnan natin, si Vice President Sara Duterte pa lamang ay may mga aksyon sa mga problemang nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil kung titingnan natin tong sikuting na ito ay halos magkalindol na ay wala pa rin siyang ginagawa at hindi pa rin siya umaaksyon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Castro reveals impeachment talk in the Congress against Vice President Duterte po mga kaibigan. Kasi siguro, nakakarinig siguro siya ng mga usap-usapan sa Congress mga kaibigan. Parang parang kunwari nagkukwentuhan sila na i-impeach nila si Sara tapos narinig niya. Ang ginawa niya guys, ni-reveal niya or binisto niya. 'Di ba? Kasi pwedeng ganun ang mangyari mga kaibigan Kunwari nagkukwentuhan lang sila tapos ipaparinig nila kay Castro. Kasi alam nila si Castro na parang attack dogs to no? Diba? Parang pwede kasi mangyari yun nagkukwentuhan lang sila, no? Uy, andyan si Castro. Kunwari, magkikwentuhan tayo ng impeachment kay VP Sara para ma-pick up niya. Alam naman natin, di ba? Itong mga ugali na itong mga makaliwa na to, pag nakarinig ka agad yan ng mga impeachment, guys, no? Talagang isasabihin ka agad nila yan sa mainstream media. Kasi in-interview siya, guys. At ito na nga, ni-reveal niya, mga kaibigan, na meron daw talks sa Congress against Vice President Sara Duterte. Ito na nga ang impeachment. Di ba? Talagang eager talaga itong si Atat talaga silang ma-impeach itong si VP Sara. May sagot po si Tatay Digong diyan, di ba? Mamaya po alamin po natin yung sagot ni Tatay Digong, di ba? Ito po babasahin muna natin yung balita ngayon mga kaibigan, patungkol po dito, guys. Ang nakalagay dito mga kaibigan, ito pakita ko lang sa inyo para makita, para maano po ng lahat. Ayan po. Possible impeachment for VP Duterte. Ayan. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro revealed to One News earlier today the discussions among members of the Congress on a possible filing of impeachment case against Vice President Sara Duterte. Castro disclosed that political party leaders are behind the talk of impeachment. Pinag-uusapan ng mga miyembro dito sa Kongreso na baka may magpa-file ng impeachment case. Inaantay na lang yung complaint. Castro mentioned. Nag-gets nyo guys yung pag-marites niya? Ibig sabihin mga kaibigan, may narinig daw siya. Hindi lang niya pwedeng sabihin kung anong political party yun, pero may narinig daw siya na may nagkukwentuhan daw o nag-usap-usapan na i-impeach daw si VP Sara. At nung narinig niya, syempre pinick up niya nung in-interview siya sa ano bang nag-interview sa kanya?
One News, no? In-interview ko siya ng One News kanina eh. Sinabi niya, mga kaibigan, binisto niya. Ibang klase talaga itong mga makaliwa na to, no? Paano mamalaman na talagang totoo yung pinag-uusapan nila, di ba? Mako-confirm ba niya yun? Talagang itong mga group of itong mga congressman or mga party list group ay talagang nagpaplano sila na i-impeach si VP Sara. Di ba? O baka ikaw lang nag-invento niyan, or baka narinig mo lang tapos ginawa mo, chinismis mo, or ginawa mong marites. Ito ba, basahin po natin dito sa guys. Galing po ito sa Philstar Global, no? Sa kanilang site. Para meron po tayong context, para makumpleto po natin yung context, guys, no? Second petition versus confidential fund reaches SC. Ibig sabihin, mga kaibigan, di ba nag-file sila nung isang araw, di ba? Sila Barry Gutierrez, tapos yung mga iba pang mga lawyers, guys. Naalala nyo yun? Basta nung nakarang a few weeks ago yata yun, no? Nag-file ito sila Attorney Barry Gutierrez, tapos yung mga iba pang mga lawyers, no, na nag-file sila sa Supreme Court para i-impeach nila si VP Sara. Parang ganun yun, no? Parang gusto nilang pa-imbestigahan patungkol po doon sa confidential funds. Ngayon, mga kaibigan, meron na namang second petition, guys. Ito, galing po ito ng Philstar Global, Second petition versus confidential fund reaches SC. Tingnan natin, guys, Ipakita ko sa inyo para meron kayong idea. Wait lang, guys, babasahin ko na lang para babasahin ko na lang sa inyo. Ang nakalagay po dito sa balita, guys, the petitioners, ito po yung kanina lang lumabas, mga kaibigan, no? The petitioners filed a petition for certiorari and mandamus before the SC, wherein they also asked to nullify Executive Order or EO number 2 and the Commission on Audit Joint Circular 2015-01, which allows the use, transfer, and disbursement of the confidential funds. Ang nakalagay dito, mga kaibigan, petitioners argued that the allocation and the release of the confidential funds are unconstitutional. Sabi nila unconstitutional, as it violates Section 28 Article 2 of the Constitution, which refers to the public disclosure of transactions involving public interest. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung pag-transfer daw o pag-download ng pera ng OP papunta po sa OVP ay unconstitutional daw yun. Kaya gusto nilang i-impeach si VP Sara. Ang tanong dito, mga kaibigan, kung unconstitutional yun or illegal yun, bakit si VP Sara lang? Di ba? Bakit si VP Sara lang ang kakasuhan nyo or pa-iimbestigahan nyo para ma-impeach? Dapat ang Pangulo din. Illegal pala eh. Sino bang nagbigay? Di ba ang OP? Hindi naman ang VP. Hindi naman ang OVP ang nagbigay po, ang OP or Office of the President, dinownload niya doon sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, pati ang Pangulo dito, guys, kasama sa impeachment. Kung mayroong impeachment, wala namang impeachment, kunwari lang yung mga yan. So, bakit kayo nag-iingay? Bakit kayo nag-iingay na mag-i-impeach kayo ng isang Vice President na wala namang ginagawang masama? Kayo lang talaga ang nagsabi na unconstitutional. Pero kung titingnan talaga natin, guys, sa batas, hindi naman siya unconstitutional. Meron po siyang legality kasi po, ang sabi dito sa batas, guys, pareho silang executive, no? Pareho silang executory, di ba? Presidential, executive. Vice President, executive din yan. Di pareho sila. Ano ang illegal dyan? Ang illegal, kung itatransfer mo ang funds sa iba at ibubulsa mo, walang resibo, walang liquidation, yun ang illegal. Bakit ayaw yung kasuhan or ayaw yung imbestigahan ng Kamara? Para maubos silang lahat dyan. Bakit lang sinisingled out nyo ang ating Vice President Sara Duterte? Klarong-klaro singled out talaga Kasi nga, ang nakalagay dito sa balita, mga kaibigan,
unconstitutional daw at nag-violate dito sa Section 28, Article 2. At ang sabi pa dito sa balita mga kaibigan, basahin po natin ha, para mabuo po natin guys ha. There is no law, okay? There is no law daw mga kaibigan, oh. Wala daw batas that exempts full public disclosure and the people's right to have access to information, official records, public records, and to documents and papers pertaining to the confidential funds. Significantly, there is no showing of the OVP's Vice President conduct falls under any of the exceptions provided for the under aforementioned or the EO of any irrelevant laws. Yun po yung nakalagay sa petition mga kaibigan. So, ito na naman, sinabi na naman nila, according to the petitioners, this also violates the constitutional right of the people to information said in Article 3 and Section 7. Okay, kung gusto nyo pala ng transparency, kasi ang nakalagay dito guys, na kailangan daw talaga maglabas ng mga record, public records, at saka mga documents, paper, no? O kaya sa pertaining po sa confidential funds. Meron naman eh. Kompleto po si VP Sara guys ng mga documents. Kung maghanap sila ng documents, andyan na po, naka-ready yan. Meron pa nga siyang mga ano, di ba? Meron pa siyang mga presentation. Kompleto po yan. Kung sa resibo lang guys, kompleto yan. Kompleto po ang Vice President, pati ang DepEd, meron din yan. Kasi yun ang gusto nila eh. Ngayon, kung gusto nyo pala ng transparency, bakit ayaw nyong kasuhan ang Kamara? Lahat ng nasa Kamara, kasuhan nyo. Ilan yan? Ilan yung kakasuhan nyo sa Kamara? 300? Oh, sige, kasuhan nyo sila. Bakit si VP Sara lang? Gusto nyo pala ng documents eh. Ay, nakalagay oh. Oh, wala daw batas. Ang sabi dito ha, sabi sa ano ha, yung mga petition na sabi daw nila oh, there is no law that exempts full public disclosure and the people's right to have access to information. Ibig sabihin mga kaibigan, wala daw batas na hindi daw tayo pwede manghingi ng documents. Ibig sabihin, pwede pala tayo manghingi ng documents. Pwede pala tayo manghingi ng mga resibo or liquidation. O, pwede naman pala eh. O, di kasuhan nyo yung Kamara, ubusin nyo sila. Umpisahan nyo yung 3 itlog. O kaya umpisahan nyo kay Tambaluslos. Total, sabi naman ni Duterte, di ba? Kung corrupt ang speaker, ubos ang pera ng Kamara. Oh, sabi ni Digong yan ha. Mamaya po malalaman natin yan. Di ba? Oh. Kasi corrupt ang speaker, kaya wala na natitirang pera sa Kamara. Kasi pinamudmud na niya mga kaibigan, no? Pinamudmud na niya. Pinamigay na niya sa mga kongresista. Bakit niya pinamigay? Dahil tatakbo siya sa 2028. Yan ang plano dyan. Siyempre, connected lahat yan eh. Kasi magtataka kayo, bakit si VP Sara ang kakasuhan dito? Eh, meron din palang kaso, dapat din pala kasama ang president. Eh, yun nga eh, Pudinet, eh, pinsan nga eh. Si pinsan nga eh. Kaya pala, pinsan nga naman, ikaw naman Pudinet, masyado ka naman. O sige na nga, pinsan pala, sige. O, yung dalawang magpinsan, sige, kasuhan nyo rin. Para matapos ng usapan na yan. Oo, di ba? Dapat ang Kamara kasuhan. Lahat na nasa Kamara, kasuhan sila. Walang exemption ha? Wala. O, gusto nyo talaga maglabasan ng baho? O, gusto nyo talaga? O, di kasuhan lahat na nasa Kamara. Sundin natin yung sinabi ni Tatay Digong mga kaibigan. O, kasi nga, wala eh. Talagang ginagawa nyo guys, lalo na itong si Castro, meron pa siyang mga binisto pa daw niya, no? Meron pa siyang drama na may narinig daw siya sa Congress, na nagkukwentuhan daw, nai-impeach daw si Sara. Ha? Utot mo! May pag ganun ka pa, ha? Ewan ko sa'yo. Oh, sabi dito ha, ang sabi dito sa balita mga kaibigan, itapusin lang natin guys ha, para mabuo po natin no, yung context natin. Oh, ito ha, quote to ha. And I quote, to reiterate the executive branch which issued Executive Order number 2 or the S 2016 and the joint circular were not delegated of any legislative power by the Congress to create guidelines on the
disbursement and liquidation of the confidential funds, and as a result, threatened petitioners and the public's right to information on matters of public concern and violated the full disclosure mandate of the Constitution, the petition read. Ibig sabihin mga kaibigan, kailangan na talaga guys, kailangan talaga nila maglabas ng mga disbursement and liquidation of the confidential funds. Yan nakalagay Public's right to information on matters of public concern and violated the full disclosure mandate of the Constitution. Nag-gets nyo guys? So wala po silang dahilan mga kaibigan na itago nila ang kanilang mga liquidation. Kung mayroon man wala din silang dahilan na hindi sila magbigay ng resibo sa atin. Kung meron ding resibo Ngayon mga kaibigan, kung tama po itong mga petitioners guys, magpapasalamat din tayo sa mga petitioners, at least talaga nagkaalaman na. Pero lang to medyo delikado lang mga kaibigan, dahil po ang target talaga dito si VP Sara, Ang sabi dito guys, next year daw, January po, mag-uumpisa na daw yung impeachment. Tingnan lang natin kung totoo ba yan or talagang mag-aano ba yan, magpo-prosper ba yan. Alam ko hindi Kasi lahat guys pag nag-umpisa po ang petition mga kaibigan, nag-umpisa po ang impeachment, hindi lang po si VP Sara dapat dyan, pati President, kasama ng Kamara, isama na rin natin ang Senado, lahat sila i-impeach natin. Wala nang matitira dyan. Di ba? Yan po ang ating balita ngayon mga kaibigan. Ito po ang pinapakalat ni Franz Castro guys, ipakita ko ulit sa inyo. Ayan po ang pinapakalat niya ngayon. Nagmamagaling na naman siya. Yan po ang pinapakalat niya ngayon sa balita mga kaibigan. Kumakalat na to guys, trending na ito. Kasi in-interview siya guys At ang sinabi niya mga kaibigan, mayroon daw siyang narinig. Meron siyang narinig na hindi natin naririnig. Parang multo lang yan Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Ay nako, ikaw Franz, kailan ba kayo matututo? Alright mga kaibigan, punta na po tayo sa ibang balita, Ito po kay Ka Eric guys. Silipin po natin mga kaibigan ang kanyang pahayag, Patungkol po sa sabwatan ni Franz. Itong sila Raul at ito sila Brosas, sabwatan ni House Speaker. Ito na po. Ka Eric, pasok. At ang isang ebidensya that the power of the people is unlimited when it is exercised collectively and consciously. Yeah. Nobody would ever imagine, not even I, na matatalo ang bayan muna. Yeah. For 21 years na mayagpag ito, Brother Franco, number 1, number 2, number 1, number 1, number 1, number 1. Umaabot sa 3 palagi ang kanilang napaupo. And this is the primary party list infiltrator sa Congress ng CPP, NPA, NDF who made possible that victory. It's not the government alone. Yeah. It's the people primarily. How do you see, Ma'am Lorraine, Franco, how do you see the coming days? Kasi parang nangyari ngayon, yung realidad kasi is, sige mulat na ang taong bayan. But the people in the government, lalo na yung mga decision makers natin, it seems na nagkakaroon talaga ng alyansa o naggagamitan sila. Hindi mo sila ignorant, I believe that Yes. Nagkakaroon ng alyansa dyan, nagkakaroon sila ng gamitan dyan for their own interest. Yes. Sabwatan na gamitan pa. Ganyan po ang nangyayari dyan sa Kamara mga kaibigan. Nagagamit nila si Speaker, ito naman si Speaker, nagagamit din yung 3 itlog. Nagagamitan sila guys, Nagsasabwatan at nagagamitan sila para sa mga sarili nilang interes. Kasi ang target nila dito guys, Duterte or si VP Sara. Nag-gets nyo na mga kaibigan? Sabwatan at saka gamitan. Galing Galing nila, tuloy po natin mga kaibigan. Pero tayong taong bayan, ano yung gagawin natin? Ano yung nakita niyo magiging pulso dito ng ating mga kababayan? Ma'am Lorraine. Can I go ahead? Kama naman. They would have us believe that they are more powerful than us, the ones in power, the ones who are in power but never believe that. You have to always believe in your personal sovereignty. Correct. And in your sovereignty as a nation. Hindi nila pwedeng tanggalin sa atin yan. At sa totoo lang, kaya naman napabagsak ang CPP, NPA, NDF dahil ang gobyerno nagtrabaho nung panahon namin at walang nagtraidor sa inyo pagdating Correct. sa CPP. Pero ang totoong
nagpabagsak niyan ay ang taong bayan. Nagtiwala kayo sa sinasabi namin at kayo ang mismong tumalikod sa CPP, NPA, NDF. So sa madaling salita, tayo ba ay isang soberanyang bansa or hindi? Tayo ba ay isang, ang sagot dyan, magsisimula kasi ang pagkasoberanya ninyo sa tao, no? Sa tao magsisimula talaga kayo na mapaniwalaan pa ba natin ito na talagang wala tayong choice porket ang mga nandyan ay mga nasa Kongreso? Syempre hindi kasi ang totoong kaaway, naawa nga ako honestly, no, naawa ko kay Speaker Martin Romualdez kasi wala siyang panalo dito. Sisingilin siya ng taong bayan at sisingilin siya ng kasaysayan, no? So Eric, no, you have to also explain to our countrymen, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ano ang tingin din ng CPP, NPA, NDF sa mga katulad ni Speaker Martin Romualdez. So kung sasagutin ko yung sagot ni Ina dito, sa experience ko, sa puso ko, na alam ko yon, nakita ko na yung power, yung kapangyarihan ng isang soberanyang bansa. Correct. At tayo yon. No? Yun. Ang sagot ko doon, dugtong ko, ma'am, sa paliwanag mo, ay very clear. Ang CPP, NPA, NDF right now is enjoying tactical gains and advantages courtesy of political maneuvers hatched or inilapag ni Speaker Martin Romualdez. Pero ang kanilang capability para i-recover ang armado nila wala pa. However, if we will not speak up, Miss Ina, Brother Franco, Ma'am Lorraine, at kapag tumahimik ang SMNI, tumahimik ang Labang Kasamang Bayan, wala na pong access ang mamamayan para talakayin ang tamang mga pagtingin at paninindigan ng mamamayan to reinforce the call of the people to the President. In fact, the President is the one should be running the affairs of the government, not Martin Romualdez. Yes, tama. Di ba? Dapat naman talaga. Bakit parang siya naging presidente? Bakit itong si Tambaloslos, parang nag-acting siya, guys, na siya ang president? Parang lahat ng mga decision po galing sa kanya. House Speaker ka lang, oy. Ha? Kung may bala ka sa 2028, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ikaw ang president. Ikaw isang House Speaker lamang. Ha? Di ba? Nag-acting ka kasi. Kaya ang nangyari po dyan sa Kamara, mga kaibigan, nagulo. Sobrang gulo po, guys. Dahil hindi nila alam kung anong gagawin nila doon sa liquidation. Dahil po yan kay House Speaker. Ha? Sipain na yan. Or anybody else. Eric, before you move further, I just want to underline what you just said now kasi napakahalaga nun. If you know something, you have to say something. Obligasyon natin yon. So, tayong magkakasama dito na nanonood, hindi lang titigil ito sa atin, no? Dapat ituro ninyo ito sa kapitbahay ninyo, sa pamilya ninyo. Yung sinabi na ni Eric dito, kasi yun ang obligasyon natin. Meron na tayong alam. So kailangan sabihin natin yun at ipasa natin kasi ang pagka-ignorante, that is fertile soil for evil. Correct. At ang isang ebidensya that the power of the people is unlimited when it is exercised collectively and consciously. Nobody would ever imagine, not even I, na matatalo ang bayan muna. For 21 years na mayagpag ito, Brother Franco, number 1, number 2, number 1, number 1, number 1, number 1. Umaabot sa 3 palagi ang kanilang napaupo. And this is the primary party list infiltrator sa Congress ng CPP, NPA, NDF who made possible that victory. It's not the government alone. It's the people primarily. Maybe 5% government and then the taong bayan. Kasi you were the ones who rejected them by a resounding 2.8 million votes na kinaltas natin sa kanila kaya natalo pati ang anak pawis. Never nilang inimagine yan. Kaya bitter na bitter si Sarati the day after election. Dinaya daw sila, in-smartmatic daw sila, inoperate daw sila. Excuse me, taong bayan ang humatol na kayo'y sipain sa loob ng Kongreso. So people, mamamayan, sambayan ng Pilipino, don't forget that power. Number 2, speaking up to the government as a form of your people's citizens' duty for petition on the things that matter to our sovereignty, public safety, national security is not destabilization. It's part of democratic exercise. Ang lahat ng kapangyarihan sa pamahalaan, including the power of the President, the power of Speaker Martin Romualdez, ay hinihiram nila sa mamamayan. That is a delegated power of the sovereign authority of the people. That is not their power.
So they cannot claim exclusive ownership of the government power or of the position na mayroon sila. So ang mamamayan should be collectively conscious. Yeah. Yan pong purpose kung bakit tayo nag-uusap. Hindi po kami nang udyok. Kami po ay nagpapaliwanag at pinapaangat namin ang inyong kamalayan because ang mamamayan na mulat ang panggagalingan ng tamang lakas ng isang pamahalaan na matino at maayos. So kailangan ng pamahalaan makinig. So sino dapat ang unang makikinig? The President. It should be clear to our people that we petition the President na magsalita siya at huwag niyang pababayaan itong mga maniobrahan sa politika at pagkaisahin ang mamamayan in the truest sense of unity. Yeah. Unite the people and the government to fight together against the real enemies that have destroyed our people, our children in our country, which is the CPP, NPA, and DEP. At ano po ang ating desisyon? Sa 2025, not a single one of them should be back in Congress. Yes. And we will decide na ipetisyon ng gobyerno na i-designate po sila bilang terrorist individuals and terrorist organizations promoting, financing, supporting, and advocating in behalf of terrorist organizations such as CPP, NPA, and DEP. Karapatan po natin gawin yun. Yes. Tandaan nyo mga kaibigan, wala na po makakapasok dapat dyan, ha? 2025 po, wala na po dapat makakapasok sa Congress mga kaibigan. Tandaan natin yan. No? Huwag po natin kalimutan yan mga kaibigan. Hanggat hindi po na, kumbaga, alam na natin kung sino yung mga yan eh. Di ba? Kilala na natin yan. Lalo na yung mga walang hindi nagbibigay ng mga resibo. Tandaan po natin lahat yan guys. No? Tandaan natin sila lahat. Hanggat hindi sila naglalabas ng resibo. Yan. Itong sinasabi po ni Eric guys, ito mga makaliwa, dapat hindi na makapasok yan. Di ba? Itapo na natin yan sa sa Ilog Pasig. At dapat nating gampanan yan. Otherwise, we have no one to blame kapag bumalik po ang salot na ito, but ourselves and the government na nagpabaya. Oh. So sa madaling salita ha, isa-summarize ko lang, ganda nung sinabi ni Eric, no? Yung ambag natin dito, yung by 2025, wala na yung CPP, NPA, NDF sa Kongreso. Kasi yung mga sinasabi yun, we had to let you listen to that disgusting thing, that obscene thing that Franz Castro talking about these outright lies in Congress on that floor, plenary. So, pag tanggalin natin siya dyan, nandun na siya sa Carriedo. Sinasabi niya yan. Malayong-malayo yon. O siguro sa presa pa. Sa preso sana dun siya. No? Malaking-malaking yung ambag yun sa inyo. At pangalawang ambag, yung sinabi natin earlier na kung ano yung alam nyo, ibigay ninyo yun sa iba. Yan ang obligasyon natin. At yun yung sinasabi na ni Eric kanina, gusto kong i-underline yun. Nandito kami hindi para udyukan kayo or anything. No? Nandito kami para angatin ang kamalayan natin. Kasi nasadlak tayo sa pagka-ignorante, no, for so many decades dahil sa CPP, NPA, NDF na yan. At hindi na natin uulitin yan. Yes, thank you ka, Erica, and Ma'am Lorraine. Dapat talaga hindi na uulitin. Yan ang pinakamagandang Hindi na, dapat wala na silang pwesto mga kaibigan eh. Kasi nga, sila na talaga nagpapagulo dito eh. Tapos, andyan din si Tambaluslos, isa pa yan. Diba? Oo, Romualdez is hungry of power and money. Yes, Elizabeth Bagsikan. I agree. Tama yan. No liquidation by receipts. Therefore, no filing of tax. Sabi po ni Victor Rogue. Oh, see? Kung walang receipt, walang tax. Oh, pili kayo. Kayo nang pumili mga kaibigan. Oh, alam kasi niya na hindi si Martin mananalo sa pagka-president. Yes, Jenny Jarumay. I agree. Tama yan. Yes, no vote for them. Lahat sila. Tanggalin na po. Yes. Elite Warriors. I agree. O, di ba? Dapat tanggalin na. Wala na papasukin sa kamara yung mga yan. Lahat yan, ligwakin. Para matapos na yung usapin na yan. Pampagulo lang eh. Honest Duo, hello! Ayan, si Honest Duo. Rino, I asked this question kasi I remember nung pumutok yung balita na nakalaya na si De Lima, parang nakita ko talaga yung common na sentimento ng mga taong bayan na parang ang sunod-sunod ba yung mga hindi magandang balita nangyayari sa ating bansa. And at the same time, naalala ko yung ang ganda kasi ng transition mula sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sa Marcos Duterte ngayon na overwhelmingly, di ba, ang boto ng taong bayan. Grabe yung hope. And then all of a sudden, this is happening. So, I mean, hindi natin sinasabi na dapat tayo malungkot, but rather, ma-challenge tayo at bilang isang tao, isang bayan, di ba? Ano ba yung mga susunod na gagawin natin? At
bantayan po natin yung nangyari sa ating pamahalaan ngayon. Yun. Miss Ina, Brother Franco, I think may isa pang latest dyan. Ang itong maliban kay Franz Castro, kung bakit dapat wala sila sa Kongreso at sila dapat ay naimbestigahan. Brother Frank, yung kanyang pagiging akto na mayorduma ng Commission on Audit, minamanduan niya ang Commission on Audit, nagpadala siya ng sulat sa media kahapon, Ma'am Lorraine. Si Arlene Brosas naman ito, hindi to si Franz Castro, pero magkasabwat pa rin sila. Sabi niya sa COA, it is your obligation to provide us with a detailed report kung paano ginastos ng Vice President Sara Duterte na ito ang pundo na 125 million because they're preparing for an impeachment maneuver on January or February next year. Pero nag-fishing expedition siya. Kung babasahin yung sulat, Brother Franco, ang laman niya, inulit-ulit ko, kung akong taga-kuha, parang mayorduma namin si Franz Cas, si Arlene Brosas, at parang boss siya ng COA, na wala pala siyang ebidensyang hawak, ang lakas ng loob para manakot sa Vice Presidente na ipapa-impeach niya. At bakit malakas ang loob? Sinusuportahan po ng House leadership, pinupunduhan sila. And ngayon, ang COA, obligado na parang ang tuno pa niya, wag niyong doktora na, kailangan ng totoo ang i-submit niyo sa amin. Brother Franco, your take on that. Sobrang obvious na kasi nangyayari ngayon kay Eric eh. Grabe, ba't puro si Sara ang tinitira nila? Yan sa Kamara, obvious naman masyado. Ito lantaran na talagang pambabalahura sa ating Vice President. Vice Presidente ang kanilang ginagawa. Hindi lang sa Vice Presidente yon, kahit sa atin yan. Kasi duly constitute, duly vote talagang binoto natin Binoto natin yan. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang talagang karumal-dumal nga na gawain ng ating mga kalaban, lalong-lalo at sa taong bayan pa nila ito kinukuha. Ang pera na pinagbabayad nila sa mga rebelde na ito ay kaban ng bayan na talagang nakakaawa na ang mga taxpayer na talagang totoo nga sinabi ni former President Rodrigo Duterte na kung pwede ay hindi na magbayad ng mga tax dahil binubulsa lamang ito ng mga tambaluslos na sobra na ang kanilang ginagawa dahil hindi naman nila pera ito at hindi naman pala nila tinutulong sa taong bayan. Well mga kaibigan, ito nga ang nakakalungkot na katotohanan sa administrasyon na ito dahil kung titignan natin, maraming ang tahimik na mga senador at mga congressman sa nangyayari ngayon. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.